Kamakailan ay nagulat po ang buong crypto market sa biglaang pagbagsak ni XRP mula higit $2.8 hanggang mas mababa sa $1.50 sa loob lamang ng ilang segundo. Marami po ang nagtaka kung bakit ito nangyari, ngunit ayon po sa isang eksperto na si Dom, may mas malalim na dahilan sa likod ng crash na ito. Sa kanyang post, ipinakita po niya ang aktual na galaw ng liquidity kay Binance at Coinbase kung saan sabay-sabay na nawala ang mga orders bago pa bumagsak ang presyo ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating unang tanong ay ano po ba ang nakita ni Dom sa data ni XRP? Ang sabi po rito ay when liquidity dries up, markets can unravel with remarkable speed. A recent post from Dom offered a vivid look at this phenomenon through a chart comparing Binance and Coinbase XRP spot markets. Both charts captured the same event in real time, showing a sharp liquidity disappearance that preceded XRP's steep fall from above $2.8 to below $1.50. Ayan, check po natin yung kanyang aktual na post. Ayan, at yan po yung chart na kanyang ibinahagi rito. Ayan, ayon po kay Dom dito, nang nawala po ang liquidity ay bumagsak ang market ng sobrang bilis. Sa kanyang chart, makikita po ang eksaktong sandali kung kailan sabay na nawala ang mga buy orders kay Binance at saka kay Coinbase. Ang pagkawala ng mga ito ang siyang nagbukas ng daan sa biglaang pagbagsak ng presyo ng XRP mula po sa higit $2.8 pababa ng halos $1.50. Sa market impact, ang ganito pong uri ng liquidity disappearance ay maaring magdulot ng panic selling. Kaya madalas itong nagiging simula ng short-term bearish cycle sa market. Ngayon ay gaano naman po kabilis na wala ang liquidity ni XRP? Yan, ang sabi po rito ay the data in Dom's post reveal a synchronized withdrawal of orders across major exchanges moments before the price cascade. The visual shows the order book depth within 50% of the quoted price contracting rapidly, leaving a thin market with few bids to absorb selling pressure. Paliwanag po natin yan. Sa loob lamang po ng ilang segundo ay sabay-sabay na na-withdraw ang mga buy orders sa malalaking exchanges. Ang order book na karaniwang puno ng bids ay biglang naging manipis. Kaya nang dumami ang nagbebenta, wala nang sumalo sa presyo. Ang kakulangan ng mga buyer ang nagpalala sa pagbagsak at ito po ang naging dahilan kung bakit lumubog sa XRP ng ganoon kabilis. Pagdating po sa market impact, ang pagkawala po ng liquidity sa ganitong bilis ay nagpapakita ng kahinaan ng market structure. Kaya posibleng ulitin ng XRP ang ganitong scenario kapag muling nabawasan ang buy volume. Paano naman po nakaapekto ang kakulangan ng buy orders sa presyo? Sabi po rito ay in practical terms, this means that as sell orders increased, the absence of nearby buy orders magnified the impact of each trade. Without adequate liquidity to cushion the descent, XRP's price fell sharply across platforms, hitting a low point it has not reached since June. The Trading Light Chart's order book suit indicator clearly illustrates this imbalance with a deep negative swing marking the point of collapse. Ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin, kapag dumabi daw po ang nagbebenta pero kakaunti ang bumibili, bawat trade ay nagiging mas malakas ang epekto. Dahil dito walang sumalo sa pagbaba ng presyo kaya tuloy-tuloy ang pagbulusok ni XRP. Umabot po siya sa pinakamababang presyo na hindi na nakikita simula pa noong buwan ng June. Sa chart ng Trading Light, malinaw ang imbalance dahil sa biglang pagbaba ng order book. Sa market impact, ang ganito pong imbalance ay madalas nagdudulot ng domino effect sa buong altcoin market, lalo na po sa mga traders na gumagamit ng leverage positions. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng fragile market structure? Yan, ang sabi po rito ay Dom's observation indicates high volatility during liquidity shocks, which is a core feature
of modern digital asset markets. In spot markets like XRPs, where price discovery occurs in real time, even a temporary reduction in resting orders can amplify moves that would otherwise remain contained. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon daw po kay Dom, ang biglaang pagkawala ng liquidity ay naglalantad sa kahinaan ng market structure. Sa spot market ni XRP kung saan real-time ang price discovery, kahit panandalian lang na mawalan ng orders ay pwede pong magpalala ng paggalaw ng presyo. Kaya nang mawala ang mga resting orders, naging marupok ang market at hindi kinaya ng system ang bigat ng sabayang pagbibenta. Sa market impact, kapag mahina po ang market structure, kahit maliit na volume ng sell-off ay pwede pong magdulot ng malaking pag-urong ng presyo. Kaya nagiging delikado para sa mga short-term traders. Ngayon ay bakit naman po sabay-sabay umatras ang mga liquidity providers? Sabi po rito ay the synchronized behavior on Binance and Coinbase suggests that liquidity providers may have stepped back simultaneously, either through algorithmic withdrawal or automated protection triggers. This event also came at a crucial technical juncture for XRP. Yan, ipinakita daw po ng analysis na sabay na umatras ang mga liquidity providers kay Binance at saka Coinbase. Posible itong ginawa ng mga algorithm na otomatikong nag-withdraw ng liquidity bilang proteksyon sa malaking paggalaw ng presyo. Nangyari rin ito sa panahong nasa critical na resistance level sa XRP kaya naging mas madali ang breakdown. Sa market impact, ang sabayang pag-atras ng liquidity providers ay sinyalis po ng takot sa biglaang volatility. Kaya ito ay madalas na precursor ng panic phase sa market. Ano naman po ang papel ng technical resistance sa pagbagsak? Sabi po rito ay after months of trading close to $3, the market had shown signs of fatigue near the $2.8 range, forming resistance as momentum slowed. When liquidity thinned, the sell-off accelerated. That breakdown signals a potential shift in market structure as buyers who previously defended that threshold were unable to maintain support. Yan, paliwanag natin yan. Bago pa man ang crash, ilang buwan nang nagpapakita ng pagbagal sa XRP, malapit po sa presyong $2.8. Dito nagsimulang bumuo ng resistance zone kung saan hindi na makapasok ang mga bagong buyers. Nang biglang nawala ang liquidity, sumunod agad ang mabilis na sell-off. Ibig sabihin ang mga buyers na dati ay nagtatanggol sa presyo ay hindi na kayang panatilihin ang support. Sa market impact, kapag nangyari ito, karaniwang nabubuo po ang bagong bearish sentiment sa market at marami pong traders ang nag-aabang muna ng re-entry signal bago muling bumili. Ano naman po ang kasalukuyang estado ng presyo ni XRP? Yan, sabi rito, the recovery since the flash drop has been steady but limited, with prices fluctuating between roughly $2.30 and $2.50 in the following seasons. This consolidation reflects cautious re-entry from traders still assessing market depth after the event. Yan, paliwanag po natin yan. Matapos daw po ang flash crash, bahagyang nakabawi sa XRP pero limitado lang ang kanyang pag-angat. Sa ngayon, umiikot po ang kanyang presyo sa pagitan ng $2.30 hanggang $2.50. Ibig pong sabihin, maraming traders ang nagmamasid pa at hindi pa ganap na bumabalik sa market. Ang galaw na ito ay tanda ng pag-aalangan at mabagal na pagbabalik ng tiwala sa liquidity. Sa market impact, habang nananatiling mababaw po ang trading volume, mahihirapan po sa XRP na makabalik sa dating bullish momentum. Kaya posibleng manatili muna siya sa sideways trend. Ngayon ay saan naman po posibleng pumunta sa XRP pagkatapos ng crash? Sabi po rito ay if liquidity continues to rebuild and volume stabilizes, XRP could retest the $2.6 to $2.8 range where the decline began. However, if bid density remains low, volatility could persist, leaving the token vulnerable to renewed downward pressure. Paliwanag po natin yan. Kung patuloy daw po na bumabalik ang liquidity at nagiging stable ang volume, posible pa ring bumalik sa XRP sa $2.6 hanggang $2.8 na price range. Pero kung mananatiling manipis ang bid density
yan ang bid density, maaari pong manatiling volatile ang market at muling maranasan ni XRP ang pag-urong ng presyo. Kaya sa ngayon, nakasabit po ang hinaharap ni XRP sa kung gaano po kabilis muling makabuo ng liquidity ang mga exchanges. Sa market impact, kapag nabuo po muli ang liquidity wall, posibleng makakita tayo ng mini rally. Pero kung hindi, babalik po sa bearish sentiment ang market sa susunod na quarter. At ayan, bilang panguli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang nangyaring flash crash ni XRP ay isang malinaw na paalala na kahit gaano po kalaki ang isang asset, kapag nawala ang liquidity, kayang bumagsak ng market sa loob ng ilang segundo lamang. Dapat itong magsilbing babala sa atin bilang mga traders na huwag po nating baliwalain ang liquidity data sa ating mga charts. Sa ngayon mukhang nakarecover na si XRP kahit mabagal, at kung patuloy po ang pagbalik ng liquidity, posibleng makabalik po siya sa dating lakas bago matapos ang taong ito. Pero tandaan po nating lahat, sa crypto, ang bilis ng pagtaas ay kasing bilis din ng pagbagsak. Kaya huwag po tayong padadala sa hype. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panunood.